mga kaibigan. Nandito naman po tayo. Merry Christmas nga po pala sa inyo. Hopefully you have a safe Christmas. Christmas. So ito ay trinay kong magpa-lipad ng drone dito sa ginagawang station ng Marilao, sa tapat ng SM Marilao. This was taken December 24, 2023. So makikita ninyo, yan na yung kanilang progress dito sa station na ito. Then meron na rin silang sinisimulang gawin sa harap ng SM. So natin, pasensya na sa aking pagpapalipad dahil medyo mahangin ng time na yun. So yan, tingnan natin dito. Then itong level na to ay platform level na siya. Kasi kapantay na siya ng mga viaducts, no? Then itong part na ito, may mga forma na silang ginawa, no? Para dito ikakast yung magiging floor, no? Para sa platform level. Mapapansin nyo may overlap siya dun sa mismong viaduct. Dito sa gitnang viaduct, dual track. Makikita nyo sa outline, no, nung mga may rebar siya. So dyan ilalagay yung pinaka parang track bed niya. So yung plint ang tawag doon sa pinaka pagpapatungan ng track. Sa halip na doon sa pangkaraniwang mga ballast o yung parang mga bato, dito ay semento o plint na kung saan ilalagay o ipapatong yung pinaka-rails ng Tennessee trains. Dito naman sa side na to, dito muna nila pansamantalang nilagay yung pinaka-launcher nila, no? Girder launcher nila. Then, ito makikita nyo dito, ito yung mga poste. Yung pinaka-station building. Once na nakast na nila yan, dyan magkakaroon ng mounts para dun sa pinaka-frame ng pinaka-bubong kung saan ilalagay yung membrane roofing ng station. May goal tayo. So, at that time medyo nagkakaroon ako ng interference kaya sometimes may mga sudden movements dito sa drone ko. Yan. So, at this point naman, dito yung merge point kung saan yung pinaka-viaducts, itong middle viaduct na dual track and then dalawang side, no, na viaducts na single tracks. Doon sila mag-merge at dito sa area. And dito naman nagtatatag na sila ng foundation dito. Itong foundation para sa extension ng Marilao, SM Marilao. So yan, sa area na to, dito sa area na to ay magkakaroon ng cast-in seat. O dito nila ikakast o bubuin mismo. So yung pinaka viaduct dito kasi yung shape niya ay trapezoidal. Yung merge point nitong mga viaducts nito. So dito. So dito na nila mismo bubuin o ikakast o ipopor yung cement, no, para dun sa gagawing pinaka-viaduct dito, transition dito. Before, meron na silang nilagay dyan ng mga scaffolding na para siya sana yung take load din sa at siya yung magiging andamyo o yung pinaka-support nung gagawing
um, transition dito. Kaso tinanggal nila yun. Siguro nagkaroon ng change plans para sa magiging sequence dito sa area na to. So makita nyo, dyan may portal din dyan. Parang portal siya. So dyan din ipapatong yung pinaka-cast in situ niya na bridge, no? Then yung planned line ng upgrade na PNR dito sa side na ito. So kung titingnan natin dito sa alignment ng Marilao, yung planned no na freight truck niya ay itong red, minarkahan ko ng red, tatakbo siya sa gilid nitong alignment, no? Then once na malapit na niya ma-reach yung pinaka-station, magkakaroon dito ng magdi-detour dito siya. Then pupunta siya dito sa gilid ng station, diyan siya dadaan. That's the plan, no? The future, no? Pero tingnan natin, ngayong may expansion ng SM dito sa area na to. So yan yung alignment. And then afterwards, babalik ulit siya dun sa halos nasa ilalim ulit siya ng mga viaduct, yung pinaka PNR line, no? Yung upgrade para dun sa cargo. So yan, makikita niyo. Yan yung pinaka flow niya, no? So dito yung Marilao Station. Medyo malapad yung Marilao Station kasi nga 3 tracks, 3 viaduct, and then meron siyang side viaduct kung saan maaaring doon maghihintay yung mga commuter trains kung may dadaan na express service, no? So ito yung sinasabi ko dito na transition niya dito mag-merge yung mga viaducts. So balik tayo sa video. So hanggang dito yung kanilang ginawa muna kasi nga dito ay gagamitan nila ng cast in situ sa area na to. So yan yung progress dyan. Time na yun. So ikot ulit tayo. Dito mapapansin nyo ay nagsisimula na yung SM para sa kanyang expansion dito sa area na to. Kaya sinarado na niya tong front niya, pati tinanggal na yung logo niya dito kasi nagko-construction na dito. Ngayon, yung nung nagpunta ako diyan, nung tiningnan ko yung kanyang area, no? So nakalagay dito, ito yung nakalagay dito sa construction area niya. Then kung titingnan nyo, yung contractor niya ay nakalagay Advanced Foundation System Corporation. So maaaring ito yung kinommission para mag-construct ng mga foundation para doon sa extension ng SM Marilao, Advanced Foundation Construction Systems Corporation. I tried to research about it kasi yung website niya ay mukhang hindi valid. Kaya yun. So yan yung yan yung company o yan yung firm na nagko-construct. Parang kagaya siya ng Bauer, no? Yung gagawa ng mga foundations para naman sa MMSP. So yan yun. Then ito yung kanyang mula doon sa website ng Business Mirror. Ito yung patungkol dun sa plano ng SM na magkaroon ng parang complex transport hub para sa Marilao, dun sa SM Marilao. So ito yung nag-groundbreaking sa time na yun. So this was dated July 27, 2020. Yung nagkaroon ng groundbreaking, maaring yun. So itong kanilang
expansion ay nahati sa dalawang phase, no? So yung phase 1 niya, nasabi dito ay slated to open sa last quarter ng 2023, although sa ngayon December 2023 na, so mukhang hindi rin naabot yung hindi rin naabot yung kanyang target. Maaaring dahil hinihintay din nila yung sa progress ng NSCR station ng Marilao. Pero ang plano nila doon ay magkakaroon ng garden para yung sa pedestrian passage nila. At saka magkakaroon ng mga grab and go kiosks para sa on the go traffic, no? So yun yung phase 1, magkakaroon ng main transport terminal at garden cafe, sabi dito. Sa area na yun. And then yung phase 2 naman ay magkakaroon ng interconnect na walkway at indoor alfresco park, wide atrium, scenic elevator at new state-of-the-art SM Cinema. Maaaring dun sa building na yun na magko-connect dun sa SM at dun sa mismong station. So ito yung itsura. Well, ito yung yung kanilang parang concept plan doon. Ito na magko-connect siya dito sa mismong station. Ito yung station ng Marilao. Ito yung mismong parang kanilang magiging extension. So directly na nakakonect na doon sa mismong station ng NSCR. So let's see kung paano mangyayari dyan in the future. As of now, kagaya na nakita natin din sa video, ay underway na yung preparation ng kanilang foundation, mga foundation works dito. So, ibang contractor nito dito sa contractor ng Marilao Station. So, continue. Mapapansin nyo, yan yung mga foundations para dun sa extension ng SA. So, yun. So, ito yung mga viaducts na nag-split siya into 3 viaducts. At this time, December 24, walang gaano nagtatrabaho dito dahil maaaring vacation na sila. Holiday, na sila. Wala, stop work na siguro sila, kaya wala nagtatrabaho at that time. So, yan. Makita nyo, yan yung mga forma sa platform. As of now, unlike dun sa ibang station na kinoconstruct, wala sila nung gantry na dito. Yung train na nasa overhead, no? So, malaman natin kung magtatayo sila nun. Kasi necessary yun para dito sa paglalagay ng roof. So, let's see how they do that. Mapapansin nyo dito, yung method nila ng gagawa ng forma para dito ay meron na yung pinaka-forma nila naka-shape na para dun sa mga biga na nasa ilalim ng platform area. So kaya nandiyan merong mga rebar. So yan yung magiging pinaka-biga niya. So isang o-ring na lang yan. Then pag tinanggal yung kanilang forma, yung molding nila, yung shape niya na mga biga na siya sa ilalim ng mismo platform. So, yung platform, dalawa siya. Double island platform. Kasi nandito sa kabila, ito yung single track na viaduct, ito naman yung dual track. Kasi ito isa pa ulit single track. And then dito naman sa itong side na to, itong forma na nilagay nila dito, ito yung magsisilbing parang alulod, no? Tingnan natin dito sa drawing no station. So ito yon, itong part na to yon. Ito yung magiging alulod niya para dun sa runoff na, sa roof. Tapos yun yung mag-channel niya pababa.
Meron tubo yan. Ito yung pinaka itong area, itong part na to. Yun yan. Yun yung para dun yung forma na yun. So, ito yung double island na platform na ano lang gagawin. Then ito yung sinasabi kong na, yung forma ay naka-shape na at ganito para yan yung pinaka-B, ganyan. Kaya nandyan yung rebar cage na yun. Yung rebar cage na ito, yun yun. Then ito yung forma para sa magiging ano niya, pinaka-alulod niya. Okay, let's go. So yun, no. At tuloy-tuloy naman yung ano nila, yung construction nila. Dito ulit mag-merge na ulit yung tracks dito sa area na to. Kung mapansin nyo, dito. So pag natapos na nila itong mga columns dito, para kung saan dito rin lalagyan ng ano dito rin lalagyan ng cast in situ na na viaduct. Yan nila ikakast yun, viaduct. So yun. And then, nandun yung isa pang launching gantry nila. Yung pinaka-launcher nila para doon sa mga segment gear nila. Doon na muna nila nandun sa ngayon yung progress niya na paglalatag ng mga so yun, nandun nun siya. So yun yung kanyang progress ngayon. Ito, makita natin. Makita nyo, no? Kita naman dito sa kung ilan to, dito sa mismong ibabaw ng segments, ditong mismong viaduct, kung ilang tracks yung nandun sa kanya. Makita nyo, ayan siya. Dalawang tracks dito single sa middle viaduct dito at single track naman dito sa dalawang side viaduct. And then dito, itong mga part na to, diyan ilalagay yung pinaka poste no catenary kung saan yung overhead catenary wire para dun sa pagbibigay ng power dun sa train. No? Yan. Medyo nahirap na akong i-turn yun time na yun. Ewan ko ba siguro dahil generation 1 yung aking drone din. No? So, nagkakaroon ako ng interference time na yan. So, nahirap ako magpaikot ng drone niya. Hindi ko siya masyadong mailayo. Yeah. Then at least dito, tuloy-tuloy naman yung ginagawa nila. Nakababa yung mga boom ng kanilang crawler train kasi nga ay maaaring wala munang trabaho kasi nga December 24, holiday ng that time. And dito may mga drill rig sila para sa pag-foundation nitong extension ng SM Marilao. Yan, then yung buong span niya. Then yung station. Yan pa lang yung nagagawa nila. Nandiyan pa lang yung progress nila tayo. So at least hopefully this coming year ay mas dami pa silang matapos. Time na yan. Kasi wala na yung SMW yan. And then dito yung drainage ay ginagawa na nila kaya nilalagyan nila dito dadaan sa ilalim ng mismong extension ng SM. So malaking malaking benefit para dito sa SM and then also sa bayan ng Marilao itong development ng NSCR kasi mantakan nyo mas madali ng magbiyahe papuntang Metro Manila or papuntang South dahil dito papuntang North, papuntang Metro Manila papunta further south, no? Kasi nga dahil pag nabuo itong NSCR ay mas mabilis yung biyahe. So yan, yan ulit yung
platform level. Mga pala, so itong Marilao Station, meron tong 3 levels. Yung kanyang mga level ay ito yung pinaka drop off area, no? And then plaza level, 4 na layer pala, no? So ground level yung drop off area, then may medyo elevated na plaza level, then concourse level kung saan yung mga ticket, and then yung paid area, and then platform level. So yan yung pinaka platform level. Pansin nyo dito, ito yung mga viaducts niya, single track yung dalawang side, and then double track doon sa gitna. And then yung roof nakamount dun sa poste na pinakita ko sa inyo kanina. Kaya medyo malapad siya. Kaya malapad yung Marilao Station. And then kung titignan natin dito sa kanyang ground area, meron siyang parang madadaanan ng mga sasakyan kung saan pwedeng i-drop off yung mga passenger. And then dahil nga nagkakaroon ng complex dun, ng parang transport hub dun sa may extension area ng SM Marilao, maaaring magkakaroon din ng connection dito. So pagbaba mo, meron kang pwedeng masakyan na mga public transportation dun sa ibaba. So yan yung ground level niya. Then ito yung plaza level niya, kung saan paakyat ka na dun sa mismong concourse. Ito yung station plaza niya. Hindi natin alam kung ano yung mga pwedeng mangyari dyan, no? Kasi pwedeng magkaroon dyan ng mga stalls o kaya mga kung anumang stores, no? Para mag-cater para sa mga traveler. Then kung titignan naman natin yung platform area, ito yung magiging platform area niya. Then nandiyan yung mga relays sa gilid at sa gitna. So double island yung design niya, no? Kasi nga tatlo nandiyan sa gitna, double rails dito sa gilid, dalawang rail. Yun. So balik na tayo dito sa video, no? Medyo binan-out lang siya. Marami pang area dito na pwedeng ma-develop, no? Kasi nung pinag-aralan nila yung transport-oriented development, medyo mahangin nung that time, no? Kaya ganyan, medyo nahihirapan ako mag-control no drone. Pagpasensyaan nyo na po. So ito para one shot lang, no? Kasi di naman ako mananatili dito sa lugar na to ng matagal, no? Kaya di ko rin siya ma-drone regularly. Nagkaroon ako ng pagkakataon na makabisita ulit dito para dinala ko na yung drone ko kasi para at least makakuhanan nga yung area ng Marilao. So dito sa study tungkol doon sa survey, kung bago yung pag-aaral nila kung ano yung magiging transport-oriented development dito sa area ng Marilao. Maraming area dito ang pwede pang ma-develop, no? Dito sa likod ng SM, sa mga gilid, maaaring magkaroon dyan ng transport-oriented development. Once naman na ma-develop na tong railway, sigurado mag-spur yan ng mga bagong development sa area na yan. Kasi nga malaking bagay yan yung station na yan. So ito yung studies nila nung time na yun. Although yun nga, mga issue dyan flood prone ng area na yan, no? So maaaring yung local government magkakaroon din sila ng mga development dyan para at least ma-address yung mga flooding dyan. Then ito yung concept plan nila tungkol dun sa area ng Marilao. So yan, hopefully at that time nga maging maayos na yan. So ito yung design ng Marilao Station. Meron din siyang walkway na patawid ng kalsada para doon sa kabilang side ng kalsada ay madali silang makapunta dito sa station na hindi na nahihirapang tumawid pa. And then ito naman yung area map ng
sa station ng Marilao. So hopefully ay nakapagbigay ako ng informative details tungkol dito sa Marilao Station, no? Tsaka, although I think this is the only time na makapag-drone ako sa area, no? Sana ay maging tulong din sa mga inyong mga sumusubaybay sa mga updates ko. So maraming salamat po muli sa inyo.